Elliot? Anian lumalapit sa kanya. Tinaas niya ang kamay hudyat para hindi to pwedeng lumapit sa kanya. Niloko niya ako para sa malit na utang. Ang tanga ko namang maniwala sa kanya. Ang galing niyang artista. Wala rin naman siyang choice. Pumalatak siya. Poor Rosette Valentino. Pinilit umaacting para lang sa malit na pera. Hanga rin naman ako sa kanya kasi ang galing niya magpanggap na sweet. Mabait. Hindi ganon, Elliot. Umiiling-iling nitong sabi. She really did care about you. I saw it in her eyes. Shut up! Sigaw niya na kinapit lang nito. Pareho lang kayo. Ginamit niyo lang ako para sa pansarili niyong interes. Nagkamali akong ibigay ang tiwala ko sa inyo. Patawarin mo ako, hindi ko sinasadyang saktan ka. Umagos ang luha nitong nagsusumamo. Wala na. Ayaw na niyang makinig. Lahat ng tao sa paligid niya ay puro sinungaling. Lahat gusto siyang kontrolin para sa personal na interes ng mga ito. Walang pakialam kung may sisirain man silang mga tao. Lumayo ka sa akin, Juliet. Tinutuldukan ko ng pagkakaibigan natin. You've done enough damage, you and your schemes. Binabati kita na sana maging malaga ka. Maligaya pa sa kabaliwan mong yan. Yan din sigurong dahilan kaya hindi ka nagugustuhan ni Magnus kahit kailan. Tinalikuran niya ito bago pa niya ito mapatay. Naninilim na sa galit ang ulo niya. Baka anong kademonyohan ang gagawin niya rito kapag hindi pa siya aalis. Elliot, teka, habol nito. From now on, stay the hell away from me. Pinihit niyang pinto. Kahit di siya lumingon, ramdam niyang tumigil si Juliet sa kinatateo nito. Tsaka huminto siya, nalingon ito. And tell Rosette that I hope the money was worth it because she's lost something far more valuable than 500,000 pesos. Pagkatapos ay dire-diretso na siyang lumabas. Binaliwala niya bawat paghikbi nito at tuluyang nilisan ng bahay ng kaibigan. Makaraan ng 2 linggo, hindi niya masasabi na nakamove on na siya. May parte sa kanyang nangungulila sa presensya ni Rose. Ang mga matatamis ng ngiti nito, ang bawat haplos at halik nito, parang nababaliw siya. Kahit anong sabi niya na manloloko ito at ayaw niya nang makita, meron pa rin nagtutulak sa kanyang hanapin to. Gusto niyang puntahan si Rose sa Batangas. Babawiin to. Bigla naman siya nakonsensya. Naalala niya kung paano niya ito pinagtabuyan. Sa tindi ng galit niya noon, hindi niya inisip ang damdamin ni Rose. Umasim ang mukha niya na makita ang kape. Lumitaw ang magandang mukha ni Rose na inabot ang tasa ng kape sa kanya. Ngumiti siya, pero naglaho ito ng imahe nito. Nag-iisa lang siya sa opisina at lalaki ng sekretary niya ngayon. Hindi niya ininom ang lumalamig na kape. Tumayo siya. Kinuha ang cellphone sa tabi ng mga papeles niya. Naglakad siya papuntang malaking bintana. Makulimlim ang panahon ng umagang ito, kagaya ng ekspresyon niya. Pati ang panahon nakikiramay sa kanya. Tiningnan ang litrato nila sa lock screen. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, pero hindi ko kayang mawala ka, anas niya. Binuksan niya ang contact para tawagan ito. Umaasa na hindi nito pinalitan ng numero. Akma siyang pipindutin ng green button nang bumukas ang pinto. Kumatok ang sekretary niya. Sir, magsisimula na po ang meeting. Imporma nito na magalang na yumuko at umalis. Iniwan na kabukas ang pinto. Tila nauupos na kandila siyang ibinagsak ang mga balikat. Pinatay ang cellphone. Sinilid sa bulsa ng blazer niya. Tsaka mabigat ang katawan na tinungo ang blazer. Maingay ang conference room nang pumasok siya. Nasa kanya kaagad ang mata ng lahat nang maupo siya sa kanyang pwesto. Kompleto lahat ng mga membro ng Board of Directors. Nandito sila para sa annual report ng Malyari Group Corporation. 10:00 ng umaga at balot ng tensyon ng lahat. Katabi niyang nakaupo ang ama, ang chairman ng kumpanya. Hindi mawawala ang pagiging maotoridad. Nakaupo sa kani-kaniyang pwesto ang mga kaibigan niya, si Magnus, Casio, Sirius, Johannes at Rainier. Executive officer din sa kani-kaniyang mga kumpanya ng mga ito na nasa ilalim ng Malyari. Tumatakbo pa papasok si August na vice president niya sa kumpanyang ito. Palaging late sa lahat ng meeting. Sinimulan nila ang meeting. Kagat-kagat niya ang ballpen pero nasa milya-milya ang kanyang isipan. Nakatulala siyang nakatingin sa projector at sa bunganga na nagsasalita. Kahit ano katindi ang pag-uusap ng lahat, wala pa rin ang isip niya doon.
Nasa isip niya si Rosette Valentino. Ginagambala siya ng luhaang mga mata nito at panginginig habang nagmamakaawa sa kanya. How could I have her let walk away? Pinaparusahan siya ng mga pabalik-balik na eksenang yon. Simula nung nalaman niya ang totoong pagkatao nito. Simula nung sumabog ang masamang bintang sa dalaga at ang pagkabasag ng kanilang relasyon. Hindi niya makayanan na hindi mawala. Gusto niyang bumalik si Rose pero sa tuwing maiisip niya yon, sinasampal naman siya ng katotohanan na niloko lamang siya. Elliot? Nagising siya sa boses ng ama niya. Doon niya nalaman na natapos ng meeting. Nililigpit na ng mga lumahok ang mga gamit. Ang iba lumalabas na. Nakatayo sa gilid ng pinto ang ama niya. Inirapan siya nito. There was no verbal reprimand, just a cold glare. A silent message that spoke volumes. Nanigas siya at marahang tumango. Kinibot lang nito ang labi at tinalikuran siya. Nang sumarang pinto, bahagyang gumaan ang tensyon sa hangin. Nanatili pa ang mga kaibigan niya. Naging kaswal na ang pakikitungo sa isa't isa at nagsimulang magkwentuhan tungkol sa araw-araw nilang pamumuhay. Sumandal si Magno sa upuan at nagpasikat na naglaro ito ng golf kahapon na walang gana namang pinuna ni Casio na imposibleng makascore ito. Si August naman na madalaw, walang pake, biglang nagpapatawa kay serious na sinakyan naman ito at sinabing corny ang joke nito. Tiningnan niya si Magnus. Gusto niyang manghingi ng patawad dito. Sa kabaliwan na isang tao na sirang pagkakaibigan nila. Tumango-tango lang siya sa mga kwento ng kaibigan. Saglit, napansin niya sa Rainier na tutok ang mga mata sa cellphone. Naalala niya, nakausap nito si Rose nung araw na nagdududa siya kung bakit ito kilala at kung ano ang relasyon dito. Rainier, agaw pansin niya. Natahimik ang lahat nang marinig ang boses niya. Inangat ni Rainier ang ulo. What's your relationship with Rosette Valentino? Naintriga ang lahat sa tanong niya. Naging makapal ang hangin sa pagitan nila. Hindi komportabling inayos ni Magnus ng pagkakaupo. Tumaas ang kilay ni August, saka tinutok ang atensyon kay Rainier. Hinihintay ang sagot nito. She is my fiancé, pakli nito. Diretsahang sagot na hindi man lang kumislot sa tanong niya. Agara naman itong binalik ang sarili sa katitingin sa cellphone. Wala yon kay Rainier pero tinamaan siya ng maso sa salitang binitawan noon. Napaisip siya sandali kung tama ba ang narinig niya. Ano? Fiancé nito si Rosette? Kailan pa? Isang katotohanan pa na para siyang ipinako sa krus. Elliot swallowed hard, forcing himself to nod, though his face betrayed nothing. I see. Nagugutay ang puso niya sa loob ng dibdib niya. Nanliit ang mga mata niya sa kaswal nitong ekspresyon na wala man lang emosyon na sinabi yon. Nakakamali ito. Si Rosette, sa malambot nitong mga ngiti at sa katapangan, ang tawa at ang mga luha, ito'y minsan naging kanya. Not some impersonal label thrown around by Rainier like a business transaction. Nadama niya ang hapdi sa kanyang dibdib, na ikiyom ang mga palad sa ilalim ng lamesa at sinubukang kontrolin ng boses. How long has it been? Tanong niya ulit. Almost a year now. Pakaswal nitong Saad, binaba ang cellphone at tiningnan siya sa mga mata. It was an engagement arranged by our families. I see, usal niya ulit. Di niya mapigilan ang namumuong bagyo sa loob niya kaya eto, tumayo siya. Well, congratulations. Kumislot si Rainier sa sinabi niya. Sana mapatawad mo si Rosette, anas nito. Hindi niya ito sinagot. Umalis siyang hindi nagpapaalam sa lahat. Alam din siguro ni Rainier ang kalokohang ginawa ni Rosette. Siya lang ang biktima dito. Gaya ng dati nagpapatang sa mga tao sa paligid niya. Humugot ng malalim na hininga si Rose nang bumaba siya sa sasakyan ni Rainier. Nag-alok itong ihatid siya kahit ilang beses niyang inayawan. Hindi inaakala na magbabago ito o marahil naaawa lang sa kanya. Yung iniisip niya na baka magalit to. Nakakagulat kasi pinatawad siya agad nito. Huminto muna siya sa harap ng bahay. Binaliwala ang nakakasinaw na sikat ng araw sa umagang ito. 3 buwan siyang nawala. 3 buwang tinamasang pantasya na nakahandang masira. 3 buwang pagtatraidor at 2 linggong naging maligaya sa piling ni Elliot. Tila isang panaginip na mawawala at kakalimutan matapos niya magising sa realidad. Babalik sa dati ang buhay niya. Nakakabagot at puro trabaho lang. Salamat, Rainier, anas niya.
Tumingala siya para pagmasdan ang gwapo nitong mukha. Ilang taon na silang magkasama pero ngayon niya lamang napansin na matikas at matipuno ito kahit simpleng t-shirt maong lang ang suot. Mistulang isang modelong tindig nito, nakahawi ang kulay kastanya ng buhok, matungis ang ilong, mapupungay ang mga mata at namumula mga labi. Kung di lang to naging malamig sa kanya tiyak, mahuhulog din siya rito. Wala yun, Rosette. Akin ang bag mo. Tugon nito sabay kuha ng bag na tangan niya. Okay lang. Meron pa akong luggage sa compartment. Tanggi niya. Babawiin niya sana ang bag pero ayaw nitong ibigay. I will get later. Pumasok ka na muna sa bahay. Pilit nito. Wala naman siyang magawa kundi ang sundin ito. Kung sakaling magbabago ito, kung maging caring man sa hinaharap, bibigyan niya to ng chance. Sisikapin niyang kalimutan si Elliot. Total hindi siya naging tapat dito. At hindi niya deserve ang pag-ibig nito. Yumuko siya. Dahan-dahan humakbang papasok ng kanyang simple at modestang bahay. Binungad siya ng mayordoma nila. Miss Rosette? Totoo nga, nagbalik kayo. Namamanghang saad nito. Tapos na ang 3 buwan ko sa Bukidnon. Teka, where's Dad? Nilibot niyang tingin sa paligid. Gaya ng dati, nakakabagot ang bahay niya. Monotonous na mga gawain. Walang katapusang paglilinis, paglalampaso at ayos sa lahat ng sila sa mansyon. May pinipintahan naman isang parte ng bahay. Nasa opisina po ngayon sa Sir Gabriel. Ipahatid ko agad na umuwi na siya. Imporma nito. Umalis kaagad sa harapan niya na mapansin na pumasok si Rainier bitbit ang luggage at bag niya. Maagap na inilagay ng mayordoma sa kamay nito at tinulungan pa na mas batang kasambahay. Nakaramdam siya ng gutom kasi hindi siya kumain nang umalis sila ng Maynila kaninang 4:00 ng madaling araw. Hinimas niya ang tiyan. Wanna eat breakfast? Alok niya sa binata. Ngumawi ito sabay taas ng mga balikat. Sure, ikaw pa. Nakangiti silang tinungo ang dining room. Mabuti maalalahanin ang kanilang mga kasambahay. Pinaghandaan sila ng agahan. Naglaway siya na makita ang tosino, bacon, sunny side up na itlog, sausage at marami pang iba. Umuusok pa ang kanin. Walang tumpik-tumpik siyang umupo sa dati niyang pwesto. Sumunod naman si Rainier at umupo sa tabi niya. Enjoy the meal. Bulong nito nang umakma siyang kukunin ang isang bandihadong kanin. Thank you, tugon niya na hindi nag-abalang tingnan ito at tinuon ang sarili sa pagsandok ng 3 kutsarang kanin. Nanlaki ang mata niya nang nilagyan siya ng tosino nito. Unang beses nangyari simula ng engagement. Ito rin ang first time na nakisabay kumain na hindi sumusunod sa utos ng mga magulang. Bakit ngayon lang nito pinakita ang pagiging caring? Sana noon pa, edi sana, di siya nagkaproblema? Sigurado ka ba na itutuloy mong kasal? Tanong nito kapag kuwan. Tumigil to sa pagnguya para tingnan siya. Binaba niyang hawak na tinidor na may hotdog. Nilunok muna ang ninguyang pagkain, saka uminom ng tubig. She batted her eyelashes, saka tumango. Oo naman. Paano si Elliot? Sigurado kung mahal mo pa rin siya. Maingat nitong sahad. Kinuha ang baso ng pomelo juice at sumimsim bago binalik ang atensyon sa kanya. Binagsak niya ang balikat. Kung magbabago ka, makakaya ko siyang kalimutan. Hindi ako deserving sa pagmamahal niya sa akin. Sinungaling ako at sinaktan ko siya. Paano isang araw magsisisi ka na ikinasal ka sa akin? Hindi rin ako sigurado na ikaw talagang mamahalin ko. Nung nagpapanggap kang sekretary niya, inaamin ko, totoong na love at first sight ako sa'yo kahit nakamaskara ka. Subalit ngayong nalaman kong kalokohan mo, nadismaya ako pero naisipan kong magbago. Susubukan kitang mahalin, Rosette. Halos maiyak ito habang namumutawi sa bibig niya ang mga salitang iyon. Nagkaroon siya ng liwanag, kaunti. Subalit hindi siya sigurado kung mamahalin niya ito kagaya ni Elliot. Para sa kanya nag-iisa lamang si Elliot at wala siyang balak na palitan ito. Nalilito siya. May isang parte na nagsasabi sa kanya na ituloy niya ang kasal. May isa naman na ayaw niya. Hindi ako magsisisi. Mas pipiliin ko pa yon kesa manakit ako ng ibang tao. Okay lang sa akin kung hindi mo ako mamahalin. Pwede rin naman tayo maging mag-asawa na walang pakialam, kagaya ng iba dyan. Pangangatwiran niya. Wala siya sa sarili habang sinasabi yon, kaya napaismid si Rainier. Love is not a business where you keep track of profit and loss. I know.
Pero sa sitwasyon ko ngayon, parang business na rin, sabad niya. Pinikit ang mga mata, tsaka kinagat ang kalahating hotdog. Total, ang pag-ibig niya para kay Elliot ay ginawa niyang business. Walang pagkahibaan yon. Simula naging fiancé sila, isa rin tong business transaction. Rose, I'm sorry, Rainier. Pinapangako kong magiging mabuti akong asawa sa'yo. Hindi yan ang gusto ko, Rosette. I want your happiness. Prangkang pahayag nito, pinisil ang kanyang kamay. I don't know anymore. Bulong niya sa sarili. Pinatuloy ang pagkain. Di na sila nag-usap matapos yon. Kinagabihan, hinintay niya ang ama sa sala. Tinitiyak niyang uuwi to ng alas 8. Madalas na oras ni Gabriel pagkatapos ng trabaho. Di siya mapakali habang nakaupo na sa sofa. Tinatapik ang kamay sa armrest. Tsempong palaglag ang ulo niya nang marinig ang gulong ng paparating na kotse. Maingat na pinarada ng ama niya ang luma nilang kotse sa garahe. Tsaka maya-maya, narinig niya ang kalansing ng mga susi na sinabit ito sa gilid ng bewang. Lumuksyo siya sa kinatatayuan. Pa, I'm back! Abot tenga niyang salubong sa ama. Tinapon niya sa ere ang dalawang kamay habang tumatakbo papalapit dito. Sinlubong nga siya ng yakap. Binuhat pa siya sa sobrang sabik nito. Kamusta ang bukid nun? Agad na tanong nito matapos silang maghiwalay. Binaba niya ang mga kamay. Naglaho ang ngiti niya sa labi. Pa, may pagtatapat po ako. Sana'y huwag po kayo magagalit. Bakit? May nangyari bang masama sa bahay ng mama mo? Inakbayan siya nito. Wala po. Sabay silang naglakad patungo sa sala. Umiling siya. Medyo sasakit lang ang puso ninyo? What is this about? What haven't you telling me? Usisa nito. Matahimik ang malalim tong boses pero malambing. Yung tipong pinaparamdam nito na para siyang bata ulit. Giniyan niya ito paupo sa sofa. Hinawakan niya ang kamay nito. Kumalap siya na maraming lakas ng loob bago magtapat. Pa, ang totoo po, hindi po ako pumunta ng bukid noon gaya ng sinabi ko. Nanatili lang ako sa Maynila. Napakunot to ng noo. What are you talking about? Pumunta po ako doon para magtrabaho and if you remember the extra money I added to pay for the new investment last quarter, it was not my savings like I said. It was the money I got from someone who hired me to do a job. Mabilis niyang paliwanag. Hindi niya alam kung naiintindihan nito. Nakabibingi ang sunod na katahimikan. Naumid si Gabriel. Nakatitig lamang sa kanya pero kitang-kita niyang pamumutla nito. What kind of job are you talking about, my dear daughter? Mariin nitong tanong. Kumislot siya sa kalamigan ng tono nito. Wala nang atrasan. Narito na siya at kailangan niyang tapusin ang pagtatapat. At sa katatahimik na ng kanyang bumabagyong damdamin. Inaamin ko, winala ko talaga ang perang pandagdag sa investment noon. Kaso tiniya ko sa postahan ng kaibigan ko. Buong akala ko mananalo ko. Kaso ano? You really lost our investment capital? Anong kalokohan to, Rosette? Nanlalaki ang mata nito habang umaakit ang boses. Opo, anas niya. Nasa pagmumukha niyang hiya ngayon. Mabuti may opportunity na dumating. Hindi ko naman hayaang malugi tayo kaya nung nakilala ko si Juliet Mortez, ang fiancé ni Elion John Malyari, she offered to cover the loss to invest in our company if I did something for her in return. What kind of deal? She wanted me to go to the Malyari Group to get too close to Elliot and be his secretary and to seduce him and ruin him. She wanted me to break his heart, to make him trust me, and then destroy him so she could get back at him for breaking off their engagement. Mahabang litanya ko. Ramdam ko ang pag-iinit ng mga mata ko. So pumayag ka naman, nanginig nitong pahayag. Inirapan siya na parang di siya nito kilala. Tumango lang siya. You agreed to destroy someone just to cover up your own mistake? Ulit nito. Bawat salita nito'y parang sinasaksak siya. Wala akong choice pa. Iniisip ko na yun lang ang paraan para mailigtas kong kumpanya. So you lied to me. You lied to everyone. How dare you? I'm sorry. Ang masaklap pa nahulog na pong loob ko kay Elliot. Pagak ang boses niyang rason. Nangingilid ang mga luha. Hindi ko sinasadyang mahalin siya pa. Bumakat na magkahalong galit at heartbreak sa mukha nito. Sinasabi mong hindi lang tiwala namin ang sinira mo, kundi winala mong lahat at ano to? Na in love ka pa kay Elliot? I know I've been
made a big mistake. Dapat sinabi ko to noon pa. Sobra pa to sa pagkakamali, Rosette. Kinuha nito ang kamay niya. Sa ginawa nito, tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. What have you done? Umusok ang ilong nitong Saad sabay hawi ng puti nitong buhok. Do you have any idea what this could mean to us? If the Balyari finds out, if they... Alam na nila, lalo na ni Elliot, buong lakas niyang sinabi. Alam niyang lahat ang tungkol kay Juliet. Pinaluwanag ko sa kanya na hindi ako sigurado kung nakikinig siya. For a moment, pinagmamasdan lang siya nito. Binabalik-balikan ang binuksan at sinara ang bibig. Nawalan ito ng enerhiya. Yumukot saka sinubsob ang mukha sa mga kamay. Ano nang gagawin natin ngayon? Ano sa tingin mong sunod na mangyayari? Sinira mo na ang lahat. Bumagsak ang mga luha niya. Nagdurugo ang puso niya habang pinagmamasdan ng ama. Hindi niya kayang makita itong malungkot. Hindi ko sinasadyang hahantong tayo sa ganito. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Patawarin mo ko, Papa. Marahan itong inangat ang ulo. Now his eyes bloodshot, filled with desperate and hopeless anger. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Sinira mong reputasyon natin. Sinira mong tiwala ng investors natin at sa ngayon, nakasalalay tayo sa awa ng mga Malyari. Paano kapag i-blacklist nila tayo? Paano kapag magpo-pull out sila? Binagsak nito ang mga balikat. Katapusan na natin, dugtong nito. Tila siya binagsakan ng langit na may kalakip na malaking bato. Kinapos siya ng hininga. Sinakloban siya ng takot. Kahit anong paglilitis na gagawin niya sa kumpanya nila, hahantong pa rin sila sa kabagsakan. Lahat ng pagod, hirap, kahihiyan at pagbibintang, tiniis niyang lahat para sa kanilang pamilya. Pero mauuwi lang sa wala. Nagpakatanga siya sa wala. Ayusin ko to pa. Maniwala kayo, kakausapin ko si Elliot. Sa loob niya, paano niya kakausapin si Elliot? Naging bituin tong mahirap ng abutin. Huli na ang lahat. Ano pa bang gusto mo? Singhal nito at mabilis tumayo, umiling-iling. Hindi. Gagawa pa rin ako ng paraan, pilit niya. Tumingala siya rito, umaagos sa mga luha. Tama na, Rosette. Ginawa mo ng party mo at huwag mo nang palalain pa. Mamuhay ka na lang mapayapa kasama si Rainier. Ako nang bahala sa kumpanya at isipin mo rin ang sarili mong kumpanya. Pero, hindi niya natapos nang tinalikuran siya nito. Di niya alam kung anong gagawin ngayon. Walang gana nakaupo si Elliot sa nakatagong booth ng VIP club na kinaroroonan niya. Di niya ramdam ang malakas na ingay ng mga tutog at kumikititap na neon lights na kinukulay ng asul at lila ang kanyang itsura. Nakapaligid ang nakabibiging tawanan, kalansing ng mga baso at mga nagsasayawan. Nasa malayo ang tingin at wala sa sarili. Pabalik-balik na parang sirang plaka ang pangalan ni Rosette Valentino sa kanyang isipan. Sinubukan bawat gabing ilibing ang kanilang mga alaala ng isa't isa, subalit di niya matiis na maalala ang mga mapupungay nitong mata. Ang mga ngiting pinaiikot ang mundo niya. No matter how much he drank or distracted himself, she lingered in his thoughts like a ghost he couldn't exorcise. Nagmura siya sa ilalim ng kanyang hininga habang humihigpit ang hawak sa braso ng Black Label na inumin. Namumuti ang kamao niya sa paligid ng baso. Marahang tumunog ang yelo nang tinunggan niya iyon. Humagod na nakakasunog na anghang ng alak sa kanyang lalamunan. Kumunot siya na noo sa hapdi nito. Kahit sandali, naging distraction niya pa rin iyon.